Magandang umaga po sa inyo, Yusek Pama. Magandang umaga po at magandang sa ating mga tagapanood. Yes, nasa 19 ho ang itinuturing ninyong critical areas na posibleng hagupitin nga ng Bagyong Ruby. Ano po yung direktiba nyo sa mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na yan? Hindi lang po dun sa 19 na lugar na sinasabi natin ang binigyan natin ng direktiba. Actually, halos yung mga posibleng lugar na patatamaan, nabigyan na rin po ng mga direktiba ito. At ang magandang resulta lang dito, no, na nakikita natin na yung reaksyon at ang ginagawa sa lokal na pamahalaan at ng ating mga kababayan, mukhang maganda man nan. At in fact, meron ng mga lugar na voluntaryo po na nagsisilikas yung ating mga kababayan. Opo, pwede ho malaman ano-ano na yung mga probinsya na nagpapatupad ho ng forced and preemptive evacuation? Wala po yung, hindi ko po hawak yung listahan ngayon, ano, dahil even hanggang sa oras na to, tuloy-tuloy po na nagbababago yung mga nakatala. Ngunit siguro sa mga panahon na to, nag-umpisa na po doon sa may area ng Eastern Samar, doon po sa Tacloban, sa Iloilo at sa Capiz, meron na rin po. At pati na rin po dito sa Masbate. Ngayon, kino-counter check pa natin dahil may mga ibang lugar na iuulat sa atin by text at kina-counter check natin ang official na tala ng ating mga regional OCDs. Opo, paano ho doon sa mga lugar na sinalantahon ng mga nakaraang bagyo tulad ho ng Yolanda? May mga areas kasi na sinasabi nga nila, sir, di ba talagang hindi pa rin safe? Pero ang dami pa rin po na nanoon sa may hazardous areas. Ano ho ang gagawin natin doon sa mga yon? Lalo na yung mga paglilipatan nila. Ang ginawa nga po natin, gaya yung sa huling meeting kahapon, kasama na rin, kanina nagsasalita si Dr. C.P. Davigid, at yung pong mga modeling ng storm surge, in-identify na po ng NOAA kung saan po yung mga lugar na yon, lalo na sa Samar, sa Leyte. At mula kahapon, yan po ang isa sa mga binigyan diin ng ating Pangulo na kailangan maiabot itong mga impormasyon na to sa mga lokal na pamahalaan at nasa lokal na pamahalaan na po ang pag-enforce po nitong mga forced evacuation kung kailangan. Opo. Ngunit nakita nga po natin, marami na rin pong voluntaryo na nag-evacuate ng mga kababayan natin. Yung mga tauhan po natin, may mga pinadala na ho tayo doon, unlike kasi doon sa Yolanda, no, medyo talagang biglaan ho at marami ho sa mga sundalo, pulis ang hindi ho talaga nakapag-responde kaagad. Ngayon ho, ano ho ang ating directive sa kanila? Ang directive to, doon sa mga lugar na tinatayang tatamaan, nakahanda po sila na gawin yung kanilang mga tungkulin. Ngunit kung umabot sa punto na sila din ay medyo tamaan at hindi magawa yung kanilang mga tungkulin, nakahanda na rin po yung mga tinatawag natin mga twin units, yung mga kakambal na designated na sa panahon na to, na siyang magte-take over doon sa mga tungkulin ng mga tatamaan ng mga units ng ANP at PFP. Pati na rin po yung OCD, ang aming mga regional offices, kung sakali man na sila'y tamaan din, may designated regions na po na within 24 hours or less, magkakaroon ng substitution ang gagawin. So sa lahat po ngayon ng sangay ho ng ahensya, ng lokal na pamahalaan, nakikipag-coordinate ho? Wala hong pasaway o pasakit mo sa ulo ninyo ngayon? So far, wala naman po. At tayo po nagpapasalamat sa ating mga kasamahan sa gobyerno. Nandito po lahat, nakikipaglamayan kasama natin. 24/7 po yung ating Operation Center. At halos lahat ng mga ahensya ay meron mga kinatawan dito na kasama natin. That's good to know. Maraming salamat po sa inyo, Undersecretary Alexander Pama. Maraming salamat din po at maraming salamat sa ating mga tagapanood.